Buti ho na nasa harap ako si Boy Agudon, tumatakbong Vice Mayor. No? Kasama ang ating MC na dati kapitan sa Olivoya. Tama ba? Okay. Parang kahapon lamang nung naglalakad tayo dito, nag-house to house. At nung naalala ko, Boy, kasi dati nasa Sembrano yata tayo. Yeah? May nakita ka nagtatanim ng pakwan. At ganito kainit ang araw noon. At sinabi mo, pwede na natin kainin itong pakwan na to. Naalala mo yon? Tapos dumating yung may-ari. Bakit nyo kinakain yung pakwan ko? Ang sinabi sa atin. Mali ang payo mo noon, Boy Agudo. Pero nabayaran naman natin yung magsasaka. Pinakain mo ako ng hilaw na pakwan. Pero okay pa rin. No? Alam mo nyo, kung mapapansin nyo, pinatanggal natin yung teleprompter. Yung gusto kong, tulad ng dati, nanggagaling sa puso yung sasabihin ko sa inyo. No? Dahil, alam naman nyo, pananaw ko dito sa Hirona talaga, ang tindi ng suporta nyo binigay sa akin mula noong 1998 hanggang itong 2016. Palagay ko, hindi na mawawala yung pagmamahal nyo sa akin dahil gusto ko naman talagang ipadama sa inyo ang pagmamahal ko sa inyo. Ano bang, parang baka ito na isa sa huli kong beses pagpunta dito bilang Pangulo nyo, hayaan na nyo ako magbigay ng konting report. No? Ano ba napagtulong-tulungan natin sa Daang Matuwid? Kanina binanggit po yung 6 na classroom. Ang sabi ko kagad, 6 na classroom, pinangalan pa yung Corazon C. Aquino. No? Sa 185,000 na classroom gagawin natin at ginawa na sa buong Pilipinas, 6 lang ang napunta sa Hirona. Noon pala, doon sa lugar po yun, 28 na. Bilang po niyan, doon sa 1,000, dali lang ako. Pina-add pa po sa akin. 1,855 na classroom po ang ipinatayo natin o pinapatayo na para sa lalawigan ng Tarlac lang. At kabilang nga po yung 28 doon po sa Corazon C. Aquino High School. Okay. Daanan ko lang po itong ating report. Ha? Sa infrastructure po kasi, no? Noong mga taong 2005 hanggang 2010, ang inilaan para sa Tarlac na aking pinalitan, 2.06 billion pesos. Tayo naman po, mula 2011 hanggang 2016, ang sa infrastruktura, tulay, karsada, at iba pa, flood control, nasa 13.6 billion pesos na po. Parang 600% increase. Natapos na po natin ang dalawang bahagi ng TPLEX, ang Panikim Moncada section ng Manila North Road at ang Sapang Burgos Bridge. Kung hindi po nyo alam, yung Sapang Burgos po ay nasa Paniki. Sa Hunyo naman, magsisimula na rin po yung panibagong malaking highway, ang tinatawag na Central Luzon Link Expressway, Tarlac City patungong Cabanatuan to. Sa buong bansa po, sa ating halos 6 na taon ng panunungkulan, 18,000 kilometro ng national roads, 107,000 na linear meters ng tulay ang natapos na po natin. Para suportahan ang ating mga magsasaka, 727.44 million pesos sa pagpapagawa ng farm-to-market roads dito po sa Tarlac, 245 naman po para sa production, million po yon at post-harvest facilities. Okay. Sa 10.59 billion pesos naman po nilaan natin para sa sistema ng irigasyon sa Tarlac at ang pinakamalaking bahagi po nito ay yung Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2. Alam po nyo, panahon pa ng aking ina, nung inalok sa atin ng Italian government na ipafund nila to, inumpisahan, nagbago gobyerno sa Italy, nagbago yung priority nila na binbin. Ngayon po, talagang pinag-aralan ng gusto, sinigurado natin walang makakakwestiyon sa pagiging tama nitong proyektong to. Inaasahan po natin na matatapos ang balog-balog ng mga 3 taon po. Malaki po talaga ito 2019. Ang flood control projects naman po, nakapaglaan na tayo ng 1.02 billion pesos para sa mga rivers ng Kamiling, Tarlac at yung Rio Chico River. Sa edukasyon, nabanggit ko na po sa inyo kung gaano karaming classroom. Pagdating sa kalusugan naman po, nakapaglaan sa Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health, 414.57 million pesos. Napunta po yan sa ating mga rural health units, barangay health stations, urban health centers, at ang ospital, kasama na rin po ang Tarlac Provincial Hospital. Okay. Isa pa pong gusto ko ibalita sa inyo,
Yung sitio electrification program, nagtala tayo ng mga sityong walang kuryente noong taong 2011. At ibinilita nga po sa atin ng NEA na nitong Marso o yung buwang kakalipas, natapos na po yung 100% o dito sa Tarlac, 410 na sityo. Nakita kami ni Boy Agudo kasama iba pa natin mga kasamaan sa Baguio noong Pebrero, kung saan nagreklamo siyang hindi raw totoo yun. Kaya pinuntahan siya ng NEA at ang sabi sa akin, Boy, masaya ka na raw, nakompleto na lahat ng sityo, wala na tayong utang dito sa Herona. Okay. Kita naman ho yun, baka sabihin nyo mahina kayo sa akin. Sabi nga ni Dennis kanina, kailan lang humingi ng ambulansya, dineliver. Pebrero, hiningi ni Boy Agudo naman yung sityo. Tapos na rin ng Marso, ang sabi sa akin. Ako lang ang mahina sa iyo talaga, Boy Agudo. Diba, kasama? Tapos na po yung report. Diretsuhin ko na sa gusto ko sabihin sa inyo. Yung Tagubang Bridge, no? Malaki ho talaga. Nakita naman nyo kung gaano karami zero ang gagastusin dyan. Nung alam nyo, nung congressman ako, at bigyan na naman natin ng tamang kredito, no? Ang isa sa unang yata narinig na nagsalita tungkol nito, si Rolly Sembrano, noong time na yun. Sumunod si Hermes, sumunod si Dennis, no? Na talagang inambisyon na magawa ito tuloy na to. At nung panahon yun, bilang kongresista nyo, pumunta tayo sa ang dalawang project ng DPWH, yung Pampanga River Delta at saka yung Lower Agno. Nirereklamo ko po yung baha, naghahanap tayo ng paraan, paano ba tayo magkaroon ng tuloy na to? Ang sagot po sa akin ng bawat ahensya, hindi raw po nila saklaw yung Tarlac. Sabi ng Pampanga, pumunta ako sa Lower Agno na project. Pagpunta ko doon, sabi nila sa akin, hindi raw tayo saklaw nila, balik tayo sa Pampanga River Delta. Madaling salita, yung kinatawan nyo, ginawa lang ping-pong. No? Diba? Pabalik-balik, wala nangyari. Sa totoo lang po, no? Tinanong ko sa DPWH, meron tayong PDAP nung panahon na yon, nagkakalaga ng mga 40 million. Sabi ko, pwede bang i-commit ko na sa inyo yung buong PDAP ko para maitayo itong tulay na to? Ganun ka-importante. Hindi ho tayo nagtagumpay. Sabi sa akin, hindi raw ho pwedeng installment plan. Kailangan raw puno na yung pondo. Ang pinoproblema ko nung panahon na yon, siyempre, pag tagulan, rumaragasa yung tubig, di ba, inuubos yung pampang, no? Yung riverbank. Palaki ng palaki, palawak ng palawak. Kung yung dating mas makitid, mahal na, siyempre, pag lumawak, lalo magigibahal. Tapos, si Dennis ang una nagbanggit sa akin ng mga tulay na nagamit sa lahar na hindi na ginagamit. Yun ang una nating sinubukan gawin dito at naitayo yata, temporary. Okay? Ngayon, nagkaroon tayo ng kalihim tulad ni Babe Singson, no? Estimate 375,250,000. Ang ginastos ay naging 248 million. Nakatipid ho tayo ng 108 million do sa proyekto. Okay. At sa totoo lang pag sinabi natin ano ba yung tweet na daan, yung Herona, isang bayan pagtaginit. Pagtagulan, di ba? Merong weste at yung sentro. Pagpupunta yung weste sa Kabayanan, sa poblasyon, dadaan ng Santa Ignacia, dadaan ng Tarlac City, pupunta dito. Siyempre yung gastos. Ang haba ng biyahe bigla, dagdag sa transportasyon, nabubugo yung paninda, yung binanggit nga sa atin kanina ng ating 4-piece na beneficiary. So, pag sinabi yung, paano ba tayo nagdedesisyon anong proyekto? Simple lang ano ba pangangailangan ng tao? At dito nga pwede itanong, wala bang karapatan ng mga taga-Herona na manatili sila isang bayan kay taginit o tagulan? At kailangan lang itutuloy na to. Wala hong iniwan halos sa ating budget nung tayo nagumpisa. Pinagsikapan natin yan, napalaki natin ang ekonomiya, dumagdag yung buwis, nagkaroon tayo ng kakayahan na maitayo ito. Pasensya na po kayo, 2014 pa ho nagawa ito, ngayon pa 2016 ako nagawi dito. Pero sabi ko gusto ko naman makita yan. Dahil may panahon dati, akala ko talaga napaka-imposibleng magkaroon tayo ng ganitong tulay. Sa eskwelahan bakit ko binabanggit yung 1,800? Testigo po, si Kapitan Tolentino nung araw ng Olibuaya, no? Si Boy at iba pa natin mga kapitan na kasama ko nung araw. Maswerte na magkaroon tayo 8 hanggang 10 classroom sa buong distrito. No? Dahil yung kada taon ang budget kaya lang suportahan 8,000 classroom sa buong Pilipinas. Pero dito nga sa Tarlac, no? Ang matatapos na natin bago tayo bumaba, 1,855 kung tama ang tanda ko. No? At dahil yun ang pangangailangan natin mga kababayan. Okay.
Sa Pantawid Pamilya po, dati nasa 2,700 tayo yata mga miyembro. Noon tayo unang naupo. Ngayon po, nasa 39,000 na ang nabibigyan ng ayuda ng Estado, manatili ka lang anak sa eskwelahan, at di ba maalagaan din yung kalusugan para di hamak pagtapos maski ng high school, merong kakayahan ng bago para may trabahong mas maganda. So, inaayos ho natin yung pag-aaral. Pag natapos, may TESDA. Kung gusto nyo mag-TESDA na, TESDA mula 28.5% ang placement rate, yung nakahanap ng trabaho pag-graduate. Ngayon po, 72% na. Ang pag natapos ka, 6 na buwan, may trabaho ka na. At gusto natin talagang palawakin yung oportunidad na to. Siyempre, yung K-12, bumaba yung pag-aaral, pero mas matututo yung bata. Siguruduhin natin matapos yung bata. Pag nakapagtapos sa pag-aaral, di hamak, mas maganda ang magiging trabaho. Tama mo ba? No. Ngayon, no, kayo at ako nandito nakabilad, okay lang sa akin. No? Pero kayo, inahihiya ko, kayo boss ko. Mga kasama, no? Simple-simple naman po. No? Lahat nitong ginawa natin sa 6 na taon, pwede namang ginawa ito nung araw. Tama ko ba? Pero hindi ginawa. No? Kung dati, pwede tayong hindi pansinin, no? Pwede tayong bumalik sa panahon na makakalimutan na naman ng mga upo sa Malacanang kung sinong boss nila. Ang pinilit ko pong madama nyo sa 6 na taon ay ang poder na galing sa inyo, kaya kayo dapat ang boss, yung pangangailangan nyo, ang kaisa-isang pakay na kung sino man ang mamumuno, at yun ang dapat ang sikasuin. Okay. So mga kasama, nasa eleksyon na naman tayo, nakita nyo lahat ng poster na nagtutunggali. Alam po nyo kung sino-sino suportahan natin, pero babanggitin ko na rin, no? Si Mar Rojas, si Leni Robredo, ang magpapatuloy ng pinagawa natin sa Daang Matuwid. Paano nila mapapatuloy yan kung hindi sila magkakaroon ng pagkakataon? So, turo sa akin, sumandal ako sa tayong bayan. No? Kaya nga, people power ang parating natin sinasabi. Pagkatagal-tagal po, nakasandal ako sa inyong ayuda, sa inyong pagmamahal, at ito po ang napalanan natin. Ito, umpisa pa lang. Paarangkada na ho tayo. Tuloy natin ang Daang Matuwid. Ihalal natin dapat yung magpapatuloy nito at talagang tatanawin na kayo lang ang boss at walang iba pa. Samantalay ko na ho. Talaga ho, no? Ulit-ulitin ko. Pag nagawin ako ng Herona, sabi ko talagang dito, no? Maski nung panahon na nasa oposisyon ako, maski na kung ano nung banta inabot ko, dito napakarami talaga ang nagmamahal sa akin. Safe na safe tayo dito, buong suporta nyo. Kaya maraming salamat po. Parang sarap sana sabihin parang kailan lamang pero 18 years ago na po yun. Nung nag-umpisa tayo na halos di tayo magkakilala. Mula nung hindi tayo magkakilala, grabe yung pagkabuo. Tingnan yung bigla, magrarally tayo dito. Nandiyan kayo, talaga hindi naubos yung pagmamahal nyo sa akin. At ako, habang nabubuhay, pipilitin ko hindi rin maubos yung pagmamahal ko naman sa inyo. Siyempre, banggitin ko na rin si Boy Agudo dahil ito, tumatakbong Vice Mayor. No? Siya ho ang namuno, kasama si Dario Jamsay, doon sa ating mga kapitan na sinamahan akong pag-ikot dito at nagpalapit sa atin lahat. Sila nagsabi sa atin na inyong mga problema, sila ang tumulong sa akin para matugunan ang mga suliraning hinarap po nyo sa amin lahat. Okay. So ako, matagal ko nakasamahan to. Pag tinignan nyo, mukhang kawawa. Pero sigurado ko, hindi na nga, wala siyang kinakawawa. Okay. Siguro, isa lang po yung mapapayo ko sa iyo. Ang alam ko dito sa Herona, malaki na yung tupig, masarap pa. No? Pag naging vice mayor ka, kailangan pinopromote mo yung mga produkto ng bayan mo. Paalis na ako dito, wala ka pang inabot sa akin, isang may kalahating tupig, mukhang nagkukulang ka. Okay. Okay. Pero kalimutan mo na ako, boy, huwag mo lang kalimutan ng mga taga-Herona. No? So mga kasama, pasensya na po kayo. Presidente nga ako, akala ng iba, taga-utos ako ng taga-utos. Sa totoo lang, inuutosan rin ako ng lahat no? At saka pag-uwi ho, kailangan na ho ng alas 5:15, nag-take off na, balik na Maynila, hindi rin pwedeng bumiyaya ng madilim. Meron pa ho tayong isang pupuntahan sa Tarlac City naman. No? So, ulit-ulitin ko lang ho, hindi ko kayo mapupuntahan araw-araw, pakiusap yung ating mga kandidato. No? Pakiusap ko sa inyo, lapitan na natin yung wala dito. Hindi pwedeng bumoto lang tayo dahil kinabukasan, lalo na ng mga maliliit, nung susunod na henerasyon, susunod na salinlayan nakataya dito. Nasa kamay nyo kung saan tayo tutungo. No? Dito, sa naprebahan na kung ano ibig sabihin ng Daang Matuwid, o doon sa mga kalaban na baka gawin yung tama, baka may magawa, baka may alam.
dito na tayo sa sigurado. At ang pangalan nga ho ng sigurado, Mar Rojas, Lenny Robredo. Magandang hapon po, maraming salamat po.